ng mga pulis ang eskwelahan na ito sa Chile para arestuhin ang mga nagraling estudyante. Ginugunita ng mga ralista ang pagkamatay ng 2 estudyante noong 1985 sa kamay ng mga pulis. Pero sagot ng mga otoridad sa kanila, water cannon at tear gas. Sa Barcelona, Spain naman, mismong mga ralista ang humabulat ng bato sa sasakyan ng mga pulis. Nag-general strike ang mga trabahador doon bilang protesta sa batas para sa mas mababang separation pay. Ang ibang ralista nagsunog pa sa kalagitnaan ng kalsada habang ang ilan nakipagbunuan sa mga pulis. Nagkalat naman sa kalsada sa Ontario, Canada ang limpak-limpak na pera. Nadulas kasi sa highway ang isang truck na may dalang milyong-milyong dolyar na halaga ng barya. Namroblema ang mga pulis kung paano pulutin ang mga barya. Sa huli, ito ang naisip nilang gamitin, isang higanteng magnet. Just about everywhere. I don't know if the magnet... Oras ng rondahin natin ang mga balita. Metro Action ngayon na. Ito ang malapit na eksena sa Metro Action. Lalaking lango sa droga, hinostage ang sariling pinsan at kapatid sa Dasmariñas, Cavite. Hostage taking, inabot ng 5 oras bago naresolba. Sa pagtatapos ng Fire Prevention Month, kabi-kabilang sunod sa bansa ngayong buwan, mas mababa kumpara nung nakaraang taon. Pagdagsa ng mga motorista sa Semana Santa, pinaghahandaan na ng NLEX. Latest na lagay ng traffic, Panorte, ihatid namin live. At mga swak sa recipe ngayong panahon ng pagtitika, alamin. Kahit sariling kadugo, hindi sinanto ng isang adik na high umano sa droga. Matapos makabaril at makapatay, hinostage naman ng lalaki ang sarili niyang kapatid at pinsan. Narito ang report. 5 oras sa bantay sarado ng mga pulis at SWAT ang bahay nito sa Dasmariñas, Cavite. Hostage na isang lalaki sa loob ng bahay ang sarili niyang kapatid. Sabi ng mga pulis, nagsimula ang tensyon nang sa di matukoy na dahilan ay mabaril ng suspect na si Nacer Arobinto, ang private tutor ng kanyang anak. Walang rason na pinatay niya yung tao, yung babae. Kaya kami nagtataka kung bakit ganon. Pero nung magtanong-tanong kami dito kanina, ang sabi ito daw kasi talagang parang may diferensya na sa ulo dahil sa madalas gumamit ng shabu. Sa takot na madakip, agad siyang tumakbo sa bahay ng kapatid. Nang matunto ng mga otoridad, hinostage na niya ang kanyang kapatid at pinsan. Agad namang nakatakas ang pinsan pero may tama ito ng bala sa kanyang binti. Nakipag-bunong braso yung pinsan niya kaya siya nakatakas. Dahil languraw sa droga, hirap ang mga pulis na makipagnegosasyon sa hostage taker. Pero lumambot din ito matapos maibigay ang kanyang mga hiling. Yung pull out ng ating mga pulis dito, lalo na yung SWAT at saka yung mga snipers. Second, hiningan din daw siya ng tubig. At yung pangatlo, yung pinaka-importante ay yung tulong o gusto niya makausap or presensya ng kanyang mga relatives na naandito ngayon. Naibigay sa kanya lahat yung kanyang demands. Pasado 4:00 ng madaling araw nang akyatin ng kanyang mag-ina ang sospek. Ilang saglit pa, hawak na ng mga pulis si Arobinto. Pinagtyagaan naming kausapin hanggang sa napalambot namin yung kalooban niya. At medyo hesitant siya dahil natatakot siya baka patayin daw siya kasi siyempre medyo sabog sa droga eh. Nahaharap ang suspect sa kasong frustrated homicide at illegal possession of firearms. Sa ibang balita naman, sa cellphone video kung paano o nakuna ng isang cellphone video kung paano pinagtulungang hablutin ng 3 kawatan ang mga gamit ng isang lalaki sa Cubao. Pero ang mas nakakabahala, nangyari ito tanghaling tapat at sa harapan ng maraming tao pero wala ni isang sumaklolo. Franz Noguera, ikwento mo. Sa cellphone video na ito nakuha sa Cubao QC, kitang-kita kung paano natumba at nakikipagbuno ang isang biktima sa 3 lalaki na umaagaw sa bracelet niya. Nang mahirapan sa pakikipag-agawan, kumaripas na lang ng takbo ang 3 kawatan. Ang biktima naman tumayo at pinulot ang mga nagkalat niyang gamit, pati ang kanyang bag na naipit sa gate ng Samson College of Science and Technology. Yung guard po sana tutulong po eh. Kaso wala eh. Sinaraduhan pa ng gate. Kapay mo ay kwarto! Ako!
Dinig pa sa video na napapamura ang mga nakakita dahil walang sino man ang sumaklolo sa biktima, lalo na ang CQ ng eskwelahan na ilang distansya lang ang layo mula sa insidente. To the rescue naman ang pamunuan ng eskwelahan sa naging aksyon ng kanilang CQ. Tama yung ginawa ng aming guard. So kung saan man mapunta sa legal forum, paninindigan ko yun na ako nagutos na ganun nga talaga, na hindi ka dapat makialam kung hindi estudyante yon sapagkat labas na yan ng teritoryo ng gwardiya. Pero para sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSIA, dapat may ginawa ang CQ. Kasi as security guards, they are also in charge of the peace and order within their vicinity. So may nangyaring trouble doon sa area. Kasi yung kahit sa labas ng gate, area of responsibility niya pa rin yun eh. Base sa RA 5487, tinuturing na force multipliers ang mga CQ. Nakasulat din sa batas ang powers and duties nila na tumulong sa mga pulis para mapanatiling mapayapa ang pamumuhay at ari-arian ng publiko. Iimbestigahan na ng SOSIA ang nangyari. Kapag napatunayang may pagkukulang ang CQ, posible siyang masuspindi. Franz Noguera, News 5. Kahit naman kabi-kabila ang mga sunog ngayong Fire Prevention Month, mas mababa pa raw ang bilang ngayon kumpara noong Marso ng nakaraang taon. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, nasa 456 lang ang insidente ng sunog sa buong bansa para sa buwan ng Marso. Nasa kalahati lang yan ng 900 fire incidents noong 2011. Kahapon, 100 pamilya ang nasunugan sa Cainta Rizal. Nanatili pa rin sa basketball court sila nakatira. Habang ang evacuees naman na kabilang sa daang-daang pamilyang nasunugan sa Tatalon, Quezon City nitong Lunes, umabot na hanggang sa kalsada. Susunod, lagay ng traffic papuntang North Expressway. Malapit na ang Semana Santa at araw pa ng sweldo, alamin! At mga recipe na mura at swak para sa Semana Santa, abangan!